Ito pong unit na to, dinala niya sa Banawe at ang hatol po doon ay itap overhaul. Ang nababasa po namin na fault code po dito mga kapatid ay ito pong P0300 engine misfire detected. Ang gusto ko lamang munang ipaunawa po sa inyo, saka doon sa may-ari nito, hindi ito kailangan itap overhaul. Wala ito yung issue ng mahina yung compression doon sa cylinder number 2 na sinasabi nyo. Huwag po kayong maniwala doon sa nagsabi po sa inyo noon. Mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat. Ito pong Nissan Patrol po na to, 2010 model, ay kagagaling-galing pa lamang po nito diyan sa Angeles, Pampanga. Medyo malapit lang. At umuwi na po yung may-ari po nito, si Ma'am Jean Bernardo. No, senior na po yung may-ari nito. Dinala po dito kasama yung driver niya saka yung isang staff niya para po ayusin natin ito pong Nissan Patrol na to. Kaya lang kanina, nasa labas pa yan doon dahil wala na po maparkingan. Ngayon pinapapasok ko para ito po ay i-check up. Kasi po, napakausok po nito at walang power. Biro mo naman, sa laki nung built nung sasakyan na to, no? Mausok, walang power, hindi ka talaga makakatakbo ng maayos at talagang hindi mo magugustuhan sakyan kapag ka ito ay low power. Kanina po, napakausok nito. Ngayon, tignan mo nga, pag nirevolusyon mo kung uusok pa. Sige, lakas mo. Kanina po, mas grabe talaga yung usok at walang power. Alam niyo po ba kung ano ang problema? Kasi po mga kapatid, kanina po, nung dumating itong patrol na to, nung inangat ko yung hood doon sa labas, nakita ko po na basa ng langis yung kanyang turbo. Yan. Basang-basa ng langis po yan. Tapos, nakita ko rin po na yung hose niya, ito. Itong hose na to ay nakaangat, nakatanggal na ganyan. O yan pansinin nyo po Ayan nakaangat siyang ganyan. Kapag po ganyan, ang hose na galing sa turbo papunta doon sa intercooler, ibig sabihin, wala pong boost na nangyayari. Pag walang boost, walang turbong gumagana, hindi mo talaga mapapaandar ng malakas, hindi mo mapapatakbo ng malakas. Ito pong Nissan Patrol na po ito. Kaya po, doon sa sinasabi nilang mausok at walang power, sa tingin ko po, ang problema po noon ay yung nakatanggal nga po yung turbo hose po na yon na papunta sa intercooler. So ako, sasabihin ko talaga na iyon ang naging problema kasi po ayaw nating mandaya ng ating mga kapwa. Lalong-lalo na po na si Mr. Nosario Bernardo na talaga pong napupuyat sa panonood po ng aking mga vlogs. Sir Nosario Bernardo, yung pong pagka-low power niya at mausok ay dahil po nakatanggal yung turbo hose. Kasi naman po, yung mga ginamit po na hose dito ay hindi po mga original na mga pang Nissan Patrol. So natatanggal po talaga yan. Para po yan ay maging maayos, gagawin ko yan ng piping talaga na hindi siya madaling matanggal. Kasi ito po gumagalaw galaw-galawin mo nga. Okay. Pag naalog po, umaandar yung engine nyo, nagbabibrate yan, malaki po talaga yung chance na babunot yung hose po na yon. Ngayon, susubukan ko, Jomar, paandarin mo ulit yung makina. Tignan natin kung gaano kalakas ang usok nito kapag nakatanggal yung turbo. Start mo ulit. Ganito po yung nangyari kanina. Mula po Angeles, Pampanga, papunta dito sa Antipolo, hirap na hirap nga daw pong umakyat dito sa Antipolo dahil nga po walang turbo boost nakatanggal yung hose. Sige nga, revolution mo. Sige, konti pa. Sir Nosario Bernardo, ang dami pong nakalista dito na gagawin ko sa inyong Nissan Patrol. Low power. Yun nga po, kaya po yan low power ay dahil po doon sa nakatanggal yung turbo hose. Talagang hindi po yan magkakaroon ng power. Sa transmission, maglalagay daw po kami ng oil cooler. Siguro napapanood po ni Sir Bernardo yung nilalagyan po natin ng mga oil cooler ng mga malalaking sasakyan dahil nga po yan ay talaga nag-overheat ang automatic transmission fluid. Opo, lalagyan po natin yan ng oil cooler. Tapos mga pump belt, no? Babapalitan na po natin yan. Siyempre, change oil din. Tapos yung radiator. Ang mai-recommend ko po dahil 16 years na po, ito pong inyong Nissan Patrol ay magpalit na po tayo ng bagong radiator.
Sa air condition, opo, aayusin natin ang air condition nyo. Tapos po yun, sa calibrate ng injection pump, wala pong injection pump to. High pressure pump po yan. At ang talagang kinakalibrate lang naman po din dyan ay yung mga injectors. Pero hindi muna ako pupunta sa calibration ng injectors dahil kapag po nakapaglinis na ako ng EGR nito, pati yung manifold, no? At mawala na po talaga totally yung usok at lumakas pa yung power nito, hindi na po natin pakikialaman yung mga injectors, pati yung high pressure pump. So, dito po, yung overall check-up ko po ang inyong patrol. At sabi po ni Ma'am Jean Bernardo, yung pong inyong may bahay, ay ipaayos ko yung front seats, no? Ipapare-upholstery po natin sa seatmate po, yung dalawang upuan sa harapan. So, umasa po kayo, Sir Bernardo, Nosario Bernardo, ayusin po namin itong inyong Nissan Patrol at isasama ko po pabagya-bagya sa aking mga vlogs. Habang sa araw-araw naman po ay gumagawa din naman po ako ng mga vlogs na ipinapalabas ko po dito sa aking channel. Dito po ang gusto ni Sir Nosario, ito pong ilaw ay ibaba. Pero ang gagawin ko po dito, babaliktarin ko na lamang po yan para po mapwesto dito sa loob. At papalagyan po natin ng takip ito kasi bawal po yan. Hinuhuli po yan ng highway patrol, pati yung mga traffic enforcers. Kapag hindi nyo ginagamit, dapat po ito ay nakatakip, no? May damit siya para hindi po kayo mahuli. Oh, yun sa pump belt. Ano to? Alternator? Alternator. Oh, yun. Yung belt tensioner nun, yun yung maingay. Ang gawin mo, tanggalin mo lang yung belt. Tanggalin sa rin. Oh, tanggalin mo yung belt. Pakinggan nyo, maingay, oh. Ayan, maingay. Ngayon, tanggalin mo ngayon yung belt. Oh, paanda rin natin. Sige. Kuya Ditz De Leon, yun nandyan sa Los Angeles, California. Ito po yung Montero mo. Nawala na yung ingay na high frequency na sumasagitsit dito sa makina kasi nga nagkabungi-bungi na yung belt nung balancer belt doon sa engine. Ngayon napalitan na natin, wala namang ibang nadamay. Kaya lang may bagong ingay kaming narinig. Ang pakiwari ko doon, no, ang hinuha ko doon ay yung mga tensioner belt doon sa pump belt, no, dito sa labas. So, yung mga pump belt po nito. Papatanggal ko muna yon at saka natin paandarin. Kapag nawala yung ingay na naririnig natin kanina, ay yun nga po, yung tensioner sa labas ang may problema. So wag ka na mag-worry, baka hindi naman tayo mag-top overhaul ng engine mo dahil wala namang nadamay doon sa pagkakabungi-bungi nung balancer belt na kasama nung timing belt. Mga kapatid, idagdag ko po ito sa vlog ko ngayon. Ito pong unit na to, dinala niya sa Banawe. At ang hatol po doon ay itap overhaul. Kasi doon po yung cylinder number 2 ay loose compression. Pero tignan nyo naman, napakapino ng andar eh. Diba, kung ito ay may problema sa cylinder number 2 na loose compression siya, hindi po ganito kapino ang andar nito. Pino ang andar niya. Pero ang nababasa po namin na fault code po dito, mga kapatid, ay ito pong P0300 engine misfire detected, no, pass and failed. So yun yung nababasa namin na problema niya. Pero hindi mo masasabing iyon ay kailangan mong i-top overhaul. Ito pong engine, ilan na ba tinakbo nito? Tignan mo nga kung ilan ang tinakbo. Eh pinong-pino, meron ka lang maririnig na konting lagitik. Parang iyon nga, yung misfire na sinasabi dito, engine misfire detected. Yun lang naman ang aayusin natin. Eh karamihan kasi sa ganitong design ng ignition coil, no, katulad nung isang ginawa namin noon, 42 lang, 42,000. Eh ang nagiging problema talaga ay itong kanyang ignition coil. So dito, engine misfire detected. Subukan kong i-clear to. Kung maki-clear, tignan natin. In progress, clear fault code completed. Okay, malabas ako dyan. Tapos, tignan ko ulit, DTC display. O wala na ako nakita ng DTC. Tingnan mo kung mayroon pang check engine. Oh, nawala na yung check engine. Try mo ang i-revolution mo. Sige. Tignan natin kung babalik. Sige. Sige, minor mo lang. Ha? Lumawas na. Walang? Sige. Okay.
Sige, ganyan talaga yan. Ganyan talaga yan kasi nakaturbo to eh. Ganyan talaga yan. Okay. Stop muna, stop muna. Tignan natin kung bumalik. Yung check engine, wala pa rin. Okay. So ito, ang gusto ko lamang munang ipaunawa po sa inyo, saka doon sa may-ari nito, hindi ito kailangan i-top overhaul. Wala ito yung issue ng mahina yung compression doon sa cylinder number 2 na sinasabi nyo. Huwag po kayong maniwala doon sa nagsabi po sa inyo noon. Ngayon, since ito ay mayroong ganong issue, yung misfire detected, tignan natin yung data streaming po nito. Kung meron tayong makikita na ibang mga issues dito po sa data stream. Okay, tignan natin sa misfire data. Ayan. Para makita po natin yung nangyayari dito sa makina nyo habang umaandar yung makina. So, tignan natin yung comparative sample po niya. Okay. So, pag meron tayong nakitang pula dito na hindi nagmamatch dito sa kanyang standard range, doon ngayon mayroong issue. I-check din po natin yon. Okay. Puro okay oh. Ito na, meron tayong nakita. Ignition 1, signal. Yan, nakapula siya. Dapat sa standard range ay 13.99 pero dito mababa tayo, 12.4. Ignition 1 signal po yan. Ano pa yung susunod na i-check natin? Ayun, meron tayong nakita. Intake air temperature sensor 1. Dapat ay negative 40 to negative 40 degrees. Pero ito po ay 114.8. So dito pa lang, napakalaki po ng disparity niyan dito sa standard range sample. So malamang may problema itong intake air temperature sensor. Ito po yung nababasa ng ating scanner. So ito naman sa remaining fuel in tank. Ayan, nakapula po yan, throttle position. Wala na. So dito ngayon tayo magbabase sa intake air temperature sensor at saka dito sa ignition 1 signal. So malamang yun yung nagpapabalik-balik na issue kung bakit ito ay nagkakaroon ng misfire na nadidetect po dito po sa engine. So hindi po totoo yung kailangan itong i-top overhaul dahil walang compression yung cylinder number 2. Kung walang compression po ito, manginginig na po siya. Itong engine na yan kung yung isang cylinder mo ay hindi gumagana. Ang takot pa nga nung may-ari kanina, sinabi niya sa akin, inuwi doon nila itong sasakyan ng tatlong cylinder lang daw ang gumagana. Yun po yung sabi nung pinagpagawaan nila. Hindi po. Ito, gumagana po lahat yan. Mayroon lang kayong misfire. Check din natin itong intake air temperature sensor 1 mo. Ito. Okay, 113. Nakapula siya, negative 40, negative 40. Tanggalin mo nga, ano? Tanggalin mo. Yung socket niyan. Okay. Nag-normal siya, oh. Negative 40, negative 40. Try mo ngang i-revolution. I-revolution mo doon. So, nag-normal siya nung tinanggal natin itong socket. Sige nga, i-rev mo. Okay. So, syempre, walang galaw to. Itong dalawa na to kasi nakatanggal to. Sige, bitaw. Kakabit ko ngayon to. Ayun, gumana na to. Itong isa, negative 40 to 419. Sige, rev mo. Humina, no? Humina. Ayaw magalit. Okay, tatanggalin ko, ha. Yan, tanggal. I-rev mo nga. Oh, nagagalit. Pag nakatanggal dito sa intake air temperature. Sige, rev mo. Oh, nagagalit kasi normal yung reading niya rito. Pero pag inilagay ko to, sige, rev mo. Ayaw. Wala na, kahit idiin mo, wala na. Wala. Oh, intake air temperature sensor. May problema. Ha? Kita natin yon. Yan naman yung kadalasan na ano, yung hacks, no? Yan yung mga
pan-testing kung wala kang scanner. Kaya lang, kung wala kang scanner at mag-check engine, hindi mo matatanggal. So, ito, may problema ka sa iyong MAF, no, Mass Airflow Sensor, Intake Air Temperature Sensor 1 and 2. Isa lang yan, magkasama lang yan. So, nakita po natin ngayon yung isa pang problema. Kaya po sa may-ari po nito, bibili po malamang tayo ng pyesa na yan. Tanggalin muna natin itong MAF sensor, Intake Air Temperature Sensor. Tignan natin kung magbabago dito. No? Sige. Ito, walang higop to eh. Okay. Ayun, nagbabago siya oh. Mas lalo siyang tumataas. So, ibig sabihin, kailangan ang mahigop nito ay malamig para mag-negative 40 siya. I-try mo nga i-revolution ngayon ang hindi nakakabit dito sa air cleaner. Tingnan mo kung magagalit. Wala no? Wala. Tanggalin ko ulit sa sakit. Ha? Ayan, tanggal siya. Sige, rev mo. Galit na galit, oh. Sige. Okay. Sira po talaga to. Revolution mo. Okay. Wala, 104, 105. Sige, rev mo. Wala. Okay, tanggalin ko. Isa pa. Okay. Ito po ang sira. Itong MAF sensor. Kaya pag ito ay nakakabit doon sa kanyang socket, sa kanyang pinaglalagyan, low power po talaga to. Hindi siya makakatakbo ng malakas, ng mabilis. Kaya din, sumasabay din ngayon yung pagkakaroon din ng misfire po nito. Dahil po doon, inaapakan ng todo yung accelerator, hindi naman makatakbo, hindi magkaroon ng tamang mixtures ng air and fuel, kaya po nagkakaroon din ng misfire. Patayin mo muna, Jomar. Alam nyo mga kapatid, kung nakita lang ito nung gumagawa, sana masasabi natin na naayos nila yung sasakyan. Kung binasahan nila ng data stream. Hindi po totoo na kailangang i-overhaul to, top overhaul, at wala daw pong compression yung cylinder number 2. Hindi po totoo yun. Mabuti na lamang nakarating dito yung may-ari po nito at na-check po natin yung talagang problema niya. So, kailangan nyo pong bumili itong MAF sensor na ito na sa ilang mga vlogs ko po na nakaraan ay ito po talaga ang nagiging problema kapag ka po nagkakaroon ng low power, kapag ka nagkakaroon ng check engine. So, kailangan nyong bilhin to para po maging maayos po ang inyong sasakyan. Mga kapatid, maraming salamat sa patuloy na panonood nyo po ng aking channel. Huwag po kayong mag-alala. Pipilitin po namin na lalo pang mapaganda namin ang aming serbisyo at mapabilis ang aming serbisyo. Kaya po, kapag may mga bagong dating na mga trabaho, kung kaya naman po talagang ma-diagnose kaagad at ma-check kaagad kung anong problema, yan po ay ginagawa natin. Meron po tayong night shift na mga mekaniko, kasama na ron si Jomar, kasama na si Ace, saka si Doms, yung mga mekaniko po natin diyan sa Cainta, sila po yung night shift po dito sa Autorans. Salamat po sa inyo, ay kay Sir Bernardo at kay Ma'am Bernardo na taga Angeles, Pampanga. Ito naman po kay Kuya Ditz de Leon na nasa Los Angeles, California. Yung pong High Ace po na yun na galing pa rin po ng Batangas, kay Major na nandiyan po sa Olongapo City, at marami pa pong iba na ipinapagawa po sa amin dito. Nagkakapatong-patong na po dahil mas marami po yung dumarating kaysa sa nare-release namin. Kaya talagang kailangan na po makakita po ni Autorans ng mas malaki pong pwesto para makapagdagdag din po tayo ng marami po nating mga manggagawa po dito sa Autorans. Maraming salamat. Patuloy po kayong manood ng aking mga vlogs. Paki-likes, paki-share. At siyempre, huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe po sa aking channel. Magandang hapon po sa inyong lahat.